Po bang patutukanan yung sinasabi na meron pong kagulo at nakaabang na karahasan sa ating mamamayan kung bakit diniklara ang martial law? Meron po kayong mikropono sa inyong tabi. Okay na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Senator Amy Marcos, Minister Juan Ponce Enrile. Hindi ako makakalimutan yan dahil yan ang pumirma ng aking release. Kasi paglaya namin noon, ang kategorya namin mga TRD kami, Temporary Release Detainee. At ang pumipirma noon ay yung Minister of National Defense. At nung panahon na yun, yung mother ko happened to have a very good friend in the person of Justice Federico Moreno. Remember? Si Eric Moreno. At kung nag-uusap sila ay Castilla, and then sinamahan ni Justice Moreno ang mother ko kay Minister Juan Ponce Enrile. At ang sabi ni Minister Enrile sa mother ko, pag pinalaya ko yan si Peter, 100% babalik mag-NPA uli yan. At hayaan mo na lang munang nakakulong, andyan yung anak mo buhay. Kasi kapag pinalaya natin yan, sabi niya 8 to 9 sa mga 10 pinalalaya, bumabalik. So, at any rate, moving forward, to cut the long story short, naawa din yung si Minister Enrile noon sa nanay ko at ako'y nabigyan ng temporary release. Okay, quickly, gusto kong balikan yung magbigay ng opinion tungkol sa pinag-usapan yung martial law. Ito po ay hindi legal opinion because first of all, hindi naman ako lawyer. Siguro po ang masasabi ko ay yung naging perception nung masang Pilipino nung diniklara ang martial law. Kasi kami po, yung mga kabataan, katulad din ng mga kabataan ngayon, mayabang kami. Parang sapong-sapo na namin ang nangyayari. Parang kami na yung pinakamatalino. So, ang ikinakalat namin nun ay kaya nag-martial law. Hindi naman pinag-uusapan kung ano ang dahilan, bakit nag-martial law ang presidente, no? Kaya nag-martial law, simple lang yan. Ayaw umalis sa poder ni Marcos, no? Perpetuation to power lang yan, no? Ganyan lamang ang yung tinatawag na yung propaganda line, no? So, hindi ho pinag-uusapan din yung mga usaping legal, no? We don't bother to talk about it. Ang importante ay nagbebenta ka ng kasinungalingan sa masa. Yan yung that's how we were trained, no? Nakatulad din ng mga anak ninyo ngayon, yung mga nanditong mga magulang, yung kanilang slogan na hands off our children. So, ano ho yan sabi ko nga kay Direk nung una kami magkaharap, ako Direk, yung MIM, yung Made in Malacanang Mona, yan yung last 72 hours lamang, yan yung kwento lamang ng mga kasambahay ng mga Marcos sa Malacanang, yung last 3 days. Parang nagchichismisan lang sila na inoobserbahan nila yung gano'n ng presidente kasi madalas nagkikwentuhan sila sa kusina, no? So, yun ang account nila. Sabi ko, itong pag-uusapan natin, sabi ko, hindi 72 hours, hindi 1 month, hindi 1 year, sabi ko. Ang pag-uusapan natin ay kung paano inumpisahan, tinrabaho, binala na ibagsak si Ferdinand Marcos simula pa nung kanyang pagkaka-elect noong 1965. At yung unang pagtatangka
na gibain siya ay naganap noong 1968 sa isang privilege speech ni Ninoy Aquino na kung saan nagbenta siya ng kauna-unahang kasinungalingan na nagkaroon nung tinatawag na yung Jabida Massacre na allegedly merong isang Muslim na pangalan ay si Hairula na ang kwento lumangoy daw mula sa Bataan hanggang doon sa Pampang ng Cavite na nasagip ng mga LP sa Cavite sa pamumuno nila Montano ng mga Montano mga LP stalwarts So ang kwento at yan ay naka-record yan na allegedly 68 trainees ang pinatay, ang minasakir. Pinatay nila Major Martelino dahil na-discobrehan itong mga trainee na to na ang kanilang misyon ay lulusob sila sa Sabah para bawiin yung property na yun sa atin. At gumawa ng kwento na mismo ang utos ay nanggagaling sa presidente. But ngayon, right this very moment as I speak, yung buong 68 na yun. 68? Anong sinasabi? Ilan daw ang pinatay? Tinatanong ni Manong Johnny. Ang pinabalita ninyo, ilan ang patay? Ito po ay ayon sa privilege speech mismo ni Senator Ninoy na for the record 68 na Project Merdeka. Project Merdeka was a legitimate project of the government. I will not tell you what it is. Si Colonel Eddie Martelino, member ng Army, ang head ng project na yun. Ang asawa niya, taga Sulu, one of the islands of Sulu. A noted island where the women are beautiful women who are descendants of the Arabs who came to the Philippines to bring to us the Muslim faith. But that is beside the point. He recruited young men from that island and neighboring islands on a voluntary basis to train and be a part of Project Merdeka. They were brought after they assembled in Sulu Archipelago. They were brought voluntarily to Corregidor. And during that period of training, and they were training extensively in Corregidor, some of those volunteers opted to withdraw. They changed their mind. But they were already on training and well beyond the period for training. They knew the objective. Naturally, the military did not want them to live. And so they tried to escape. And there was a firefight. Some of them died. Now, there was no massacre. There was the intentional effort to eliminate them. They fought. The people who were there were 300 of them. I think about 10 or 12 wanted to get out. They fought their way. The others will have to fight back. Now, this Aruna, and this was the lie that was propagated by Rappler, was supposed to have escaped. And maybe he escaped because he was found by fishermen at the middle
of Manila Bay near Corregidor, he claimed that he escaped at about before dawn, and he saw, it was dark according to him, and he saw helicopters in the area, and some of his companions, he was supposed to be the water, huh? His companions were tied up. Inapos sa puno ng mga kahoy at pinagbabaril. Yun ang istorya na binigay ni Arula kay Justiniano Montano at kay Ninoy. At pinaputok nila. At kinanit nila massacre. Pero walang massacre. Ngayon, na court martial, lahat yung mga dinanggit nila na nasangkot sa massacre, magpamassacre. Panahon ito ng, wala pang martial ito ha. 1967 ito eh. No, 1967 I think it was. I don't remember the date. Ngayon, lahat yung nasangkot dun, they were court-martial by an impartial military court. If you want, I have the record of those proceedings. I preserve them. Thank you, Captain. Thank you. I have the record. Grabe, alam pa ni Project Manteca, I have the record of the trial of Ninoy Aquino. Kompleto. Sir, ano pang gagawa ninyo? Kompleto. Yun ang ano. So yun po ang una, no? 1968, nagkaroon ng deklarasyon na may minasakor daw po ang gobyerno. Yeah, yes. And yun na nga, as further explained by the good Chief Presidential Legal Counsel, Andile, detalyado yun. And today, walang ano eh. Kung nagkaroon ng massacre, walang complainant kahit isa. May mga asawa yan, may mga anak yan, yung iba dyan may boyfriend, girlfriend, may mga kapitbahay yan, uncle, wala po. And then, pagkatapos nun, si Ninoy Aquino ay bumalik siya, nag-privilege speech uli siya, at inamin niya na habang nagsasalita siya, wala siyang ebidensya, walang biktima. Pero, the damage has been done. At pinag-uusapan na, ang nabigyan diin doon ay yung massacre na si President Marcos ay merong yung may ganong tendency na maging violente, na masamang tao, no? Nangyari ho yun. Take note, at 1965, nailek, at 1968, sinimulan ng tirahin, ano, sinimulan ng dibayan. At again, for the record, ito yung nabasa ko sa libro ni Ambassador Bumitiklaw, no? Yung debunk, ano? Magaling yung kanyang research, no? Sapagkat yung nangyari na yon, yung Merdeka na yon, ang gumawa ng maingay doon ay yun ang media ng pamilya Lopez, no? ABS-CBN na nun. At ang nag-echo nun sa hanay ng mga estudyante ay si Joma Sison mismo, na noon ay nagtuturo na sa UP ng Political Science, kasama si Nur Miswari, no? As well as Nur Miswari. At kaya yun ang ginawang dahilan ni Nur Miswari, kaya sa sumikat, I think doon yata nila tinayo yung yung Muslim Independence Movement, ano? O yung MIM, ano? Si Nur Miswari noon, si Nur Miswari kilala ko yun, nakasama ko sa safe house yan. Marxist yan eh. Kaya kami natatawa na siya biglang naging, what I call it, naging imam, naging religious leader ng Muslim. I doubt if kung siya man ay naniniwala sa
religion, kay Allah. Bakit? Capital. Normie Suarez is a Marxist. Yes, sir. Capital. Apo. Gusto ko lang malaman sa iyo. Hindi ba si Danny Cordero ay taga-Caloocan? Apo. Ngayon, hindi ba siya ang naghagis ng Granada na sa Liberal Party meeting sa Plaza Miranda? Apo, siya nga. Ngayon, pagkatapos noon, namundok siya, di ba? Apo. Pinadala siya sa Isabela. Nasa Isabela. Siya ang inutusan ninyo na kukuha ng mga baril, rockets, bala, at war materials sa MD Karagatan, di ba? Apo, may konti lang pong... Siya ang head ng tropa ninyo na sumalubong sa MD Karagatan. Kasama niya si Victor Corpus, di ba? Dapat bahagi po siya. Hindi po naman siya, if I may, provide additional information, si Danny Cordero, yes, it's true na siya po yung binigyan ng task ni Joma mismo para makita ng Granada. At pagkatapos nung hindi niya nasalba yung karga ng MD Karagatan at nakuha ni Lieutenant Arsenio Santos, Bobby Santos, na-capture niya. You tried the Communist Party hierarchy, tried Danny Cordero, di ba? Apo. Nagkaroon ng military tribunal. Ang depensa niya doon sa trial niya by your military commission, di ba ninyo naman ako sentensyahan na patayin dahil sa alagaan yung mga baril. Ako naman malaki ang serbisyo ko sa partido at ako ang nagtapon ng Granada doon sa Plaza Miranda. Di ba? Apo. Mahina talaga si Pero sa media, tinis nila at ako ang naging biktima. At sinabi nila si Enrile, ang promotor ng Plaza Ikaw daw po Miranda. nagtapon yata, JPE ng Kaya noong eleksyon ng 1971, na kumandidato ako na senador, nabasura ako dahil sa Plaza Miranda na gawa ng Communist Party of the Philippines ni Joma at yung kaibigan niya na politiko. Yan ang kaletsehan. Yes po. General Victoria Rosnica. Mr. Senator, ako po ang si Lieutenant, 23-year-old po ako noon, na Scout Ranger, 100 po kami, na nagpunta sa Palanan, Isabela. At yung team ko po, yung 100 Scout Rangers, ang nakakuha nung naiwanang baril, sir, sa Palanan. Si Lieutenant Santos ng Special Forces, yun dapat ang i-rescue ko. Kaso nga lang, we were under fire, so sinundan natin yung bundok and requested air support from then Captain Manny Dalipe na naging mayor ng Zamboanga. At kami ang nakaunang nakarating po sa bundok at nandun yung 1,100, almost 1,100 firearms. Nandun po yung mga lahat ng bala, rockets at saka radio. So yun po yung sinasabi natin na there was really a smuggling. At ang nagbabantay ng kanilang defense area na si Vic Corpus, at sabi ko nga
Kapiter, sabi ko, siguro kung nagkasugupaan tayo doon, wala tayo ngayong dalawa dito sa usapin ngayon. So, nagkikwentuhan eh. Mayroon pala, ikaw pala nagkapo ng kabaon, nutik na nasa loob eh. General Tom Lachon. Ako naman, yun lang doon sa punto na kami ngayon nakadiscover. And indeed, sabi nga natin, yung element ng armed struggle nandyan. 3,000 po yung M40 na in-smuggle. Ngayon, ang nadala nila, kasama na yung mga punitibo, is almost 1,000, may estimate na 1,800. So, yun ang mga prelude ng martial law. Sabi nga natin, we are trying to save this situation kasi may talagang smuggling na ng firearms. You could just imagine 3,000 M14. So, yun ang katotohanan dyan. Ngayon lang ako nag-surface dito para sabihin. Si Senator Unasar was also in the area. Ang naka-discover through yung sa aircraft is also our classmate, si Egay Aglipay. Pero kami yung nasa ground. Egay Aglipay doon sa area. Pero kami po yung nakarating sa Palanan. Yes, sir. The Scout Ranger under me. Thank you po, Mr. Senator. Yes! Sabi ko, sinuntahan ko yung Digoyo. Digoyo. Nagkaroon parada yung MB